Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Bro, Anong Tingin Mo? Isang podcast kung saan tatanungin natin mismo ang mga lalaki tungkol sa kanilang pananaw sa LGBT community. Ako nga pala si Mayel at sa episode na to, makakasama natin ang hindi lang isa, kundi tatlong special guest natin. Kilalanin natin sila. Hi, ako nga pala si Rodson D. Muling Bayan at ako ay 21 years old, nakatira sa Anos, Laguna. Hello, ako pala si Chrysler Garcia Maranan, 21 from Timogan, Los Baños, Laguna. Hi, ako naman si John Dalongria, 92 from Mayandan, Los Baños, Laguna. At ngayon, nakapagkalala na sila. Ngayon, umpisahan natin ang mga katanungan. Warm-up question lang tayo guys ha. Huwag ma-pressure and tanong-tanong lang. Then, feel free to answer lahat ng mga sasagutin ko, okay? Okay. Unang katanungan, question lang guys ha. Anong unang napasok nyo pag narinig nyo ang salitang LGBTQ? Pagka nababanggit ang salitang LGBTQ, ang una kong pumapasok sa isip ko ay syempre yung mga bading, yung mga tomboy, gano'n. Pero pagka nababanggit sila, ang perspective ko, pagka nababanggit, sila, parang mas productive sila kaysa sa atin. Masaya, gano'n. Sa akin naman, pag naririnig ko yung salitang LGBTQ, naisip ko agad yung parang iba't ibang sexuality at mga gender identity ng mga tao. Kaya parang ang cool isipin na meron palang community na nagre-represent dito sa kanila. Sa akin naman, pagka narinig ko yan, kumbaga parang, siya ng equality para sa akin. Okay. So, parang bali ang nangyari, parang may mga background na din kayo. So, bali gano'n na nga, parang sa follow-up question natin, so parang, dun nga sa mga sinabi nyo, may idea kayo. So, meron ba kayong mga kilala, tropa, na kabilang sa LGBT, mga kamag-anak? Paano yung nakaka-apel ko sa mga pananaw nyo? Saan naman yung mga kakilala ko na sila sa LGBT, parang pananaw ko sila kanila is parang normal na tao, kagaya lang natin. Parang kailangan din natin respeto kung ano ba yung kasarian nila, o kailangan natin tanggapin na may ganun din talaga sa lipunan natin, hindi lang lalaki at babae, ganun. Pero may kilala ka? Meron, madami rin akong kakilala na LGBT. Okay. Ako din naman, meron din naman ako mga kakilala ng mga LGBTQ, ganyan. Para sa akin, di naman problema sa kanila parang iba yung nila. Pag kumbaga tawag kasarian nila, tawag nila sa sarili nila. Pwedeng kung ano man yung tinuturing nila sa sarili. Ganyan. Sa akin din naman, gano'n. May mga kaya din ako, lolo, pinsan, mga kaibigan. Tapos talaga, masaya sila kasama. So, lolo mo, may member siya ng LGBTQ? Okay. So, eto na yung papasok na tayo dun sa pinaka-deepest question siya. Kasi syempre, kanina follow-up question lang siya. So, tulad nga ng sinabi ko kanina sa unang katanungan, ano ang pananaw nyo tungkol sa LGBT community bilang mga lalaki? Pwede namang sharing lang kayo. Usual na usap lang, sige. Pwede tayong magbatuhan lang ng salita. Yung pananaw na deep na yon. Kasi syempre, di ba, knowing na yung alam na natin kung anong nangyayari sa ating, ano bang tawag mo dito ngayon? Yung ating palibot ba? Sa ating surrounding. Oo. Sa akin, sa paningin ko talaga mas sila sa atin, mas productive talaga sila sa atin kasi diba hindi nakikita naman natin kapag kami event sa lugar natin, diba mas sila, mas go sila kaysa sa ating mga lalaki at babae. Mas parang sila yung parang nangungunang ipatupad yung event na parang sa paningin ko lang, ganun, parang sila yung mas productive kapag merong
isang malaki ang event kagaya ng budget, di ba? Kita nyo naman pagka yung mga LGBT, kung gaano sila ka hands-on sa mga event na ganun. Para naman sa akin, sa personal lang, feeling ko dapat parang pantay-pantay lang yung trato sa lahat. Mapa LGBTQ man or hindi. Kasi syempre, tao rin naman sila kasi may mga feelings din. Kaya parang dapat wala tayong discrimination sa isa't isa. Ganyan. Tama. Sa akin naman, tulad kaya sabi ko kanina, na masaya silang kasama. Kasi siguro naman lahat tayo may naging kaibigan na gano'n. Tapos talagang pagkakasama mo sila, hindi pwedeng hindi ka tatawa, ganyan. Kasi makukulit talaga yun ng mga yun eh. Tsaka hindi lang, madali din sila pakisamahan, sa totoo lang. Well, para katulad yung sa akin, kasi syempre, bilang, kasi talagang madami kong kaibigang mga bakla, lahat naman, halos, so parang gano'n lang din ang pananaw nyo. Well, iisa lang din naman tayo, parang gano'n pa din naman. So, next question, bilang isang lalaki, di ba sa atin, karamihan ng lalaki, sa inyo, karamihan ng lalaki, paano nyo nakikita ang LGBTQ? Syempre, di ba, yung iba, hindi naman sa may tuso na sinasabi na parang mga pang-aasar, pang gano'n. Pero sa tingin nyo, bilang kayo naman, at least na kayo ay aking mga kausap dito, sa pananaw nyo na lang, paano nyo nakikita ang isang LGBTQ member? Sa paningin ko, pagka nakakita ko ng mga LGBT member, or lalo na pag nakakita ko yung mga kaibigan ko, wala lang, parang normal lang sila na tao para sa akin kung nakakasama ko sila. Kasi wala namang pagkakaiba sa babae at lalaki. Ano ba, pag nakakasalamuha mo sila, parang parehas lang din naman, kaso syempre may pagkakaiba rin kung paano yung banding nyo, di ba, ganun. Parang, yun lang, pare-parehas lang din ng trato, pare-parehas lang ng pakikisama, walang pagbabago. Magkakaiba lang talaga ng kasarian, pero yung pagsasama nyo, pagbabanding nyo, pare-parehas lang. Kumbaga, ayun, parang kung gano'n mo itrato yung mga kaibigan mong babae, lalaki, ganun ko lang din sila itrato. Parang pare-parehas naman lahat ng kaibigan ko, mapababae o lalaki. Piti man yan, masaya sila kasama yun. Para sa akin naman, siguro, sa tingin ko yung may ibang lalaki kasi na depende kasi yung iba kasi open-minded, yung iba hindi naman masyado. Siguro, dahil na rin sa mga kinalakihan natin iba-iba tayo ng mga kinalakihan. So, depende na lang yun sa mga naririnig natin sa kanila tungkol sa paligid nila. Yung ganun. Sa akin naman, ang tingin ko kasi sa kanila, ang nakadepende sa ugali ng tao, LGBT man or hindi. Kasi doon naman nagbabago yung pananaw natin sa pag nakikita natin yung ugali nila. So, bali, gano'n na nga. So, bali, dadako na tayo sa category C. So, kanina kasi, di ba, naghanda kasi ako ng 4 na stages ng katanungan. So, ang unang-una yung warm-up question, kung paano isip. Ngayon, yung pangalawa, yung pananaw at opinion. Ngayon, dadako na tayo sa C, ang deeper discussion. So, dito, eto pa rin, napaka-sensitibong tanong sa atin ito para sa atin eh. Well, para sa kanila, syempre, naapektado rin tayo kasi parang minsan, yung lalaki to ba ang nang babash sa mga, diba, sa mga ganung kasarian. So, sa tingin nyo, bakit may ilan pa ring negatibo tingin sa iba bakit meron pa ring ilang negatibo ang tingin sa LGBT? Well, mostly yung mga matatanda, syempre, diba? So, bakit ganon ang tingin nga? Siguro, sa tingin nyo, siguro? Siguro sa na lang yun, sa mga generation na lang. Siguro, siyempre, di ba, yung sa atin naman, sa generation naman natin, mas, tayo, hindi naman sa pinag-ano natin yung generation natin, pinapabuti ko. Kita naman natin kung paano din natin ipahalagaan o itrato natin ngayon yung mga LGBT community members kaysa sa noon. Kita naman natin, alam ba, sa mga napapanood natin sa social media man o sa TV, kita naman natin yung mga matatanda kung paano nila nakikita yung mga LGBT.
di ba? Halimbawa, pag napapadaan sa mga, napapadaan sa kalsada, yung mga napapadaan, dami nilang nasasabi. Tapos sa atin, makikita naman sila na na hindi lang sila basta part ng LGBT. Kumbaga, nire-respeto natin sila. Kumbaga, sa generation natin yan, mas tanggap natin na may ganun talagang kasarian sa lipunan natin ngayon. Hindi gaya noon. So, pinaka-main nga, bakit pa rin siya nagiging negative sa ibang tingin ng tao? Diba? Negative. Kasi parang hindi naman kasi parang lahat naman, karamihan, hindi naman kasi pantay-pantay ng pag-uugali ang LGBT. Siyempre, hindi naman natin maalis yung negative. Siguro, pagka sa iba, yung ibang members ng LGBT, di ba? Hindi naman natin sila basta-basta husgahan niya, di ba? Sabi ni Jantel, titignan muna natin yung nila, yung ugali nila bago natin sila bigyan ng sarili nating pananaw kung ano ba talaga sila, gano'n. Siyempre, titignan natin yung talaga nila, pinaka-ugali bago natin sila bigyan ng pananaw kung ayos ba sila pakisamahan o hindi. Parang gano'n. Parang dun mismo kasi natin mabibigyan sila ng negative o positive na reflect o pananaw sa mismong ugali na nila, ganun. Kasi hindi naman, 'di ba, lahat pare-parehas ng pag-uugali, mapa-LGBT man o hindi. Ganun. Para sa akin lang. Ayun lang yung opinion ko. So, ayun, para din sa akin, agree naman ako kay Rodsen na kailangan muna, may mga makikilala tayo muna, talagang kikilalanin muna natin yung mga magiging kaibigan natin bago natin sila siguro husgahan. Kasi actually, may mga kilala akong mga LGBTQ na mas nagiging open ako sa kanila kasi mas naiintindihan nila yung struggles ko kasi parang napagdaanan na nila yon. So, parang mas nakakapagbigay pa sila ng payo. Kaya parang, para sa akin parang mas nagiging respectful ako sa kanila in some way. Sa akin naman, ang kadalasan na naririnig ko sa negative gawa sa religious gawa, di ba, lagi yung napag-aanoan na wala naman ang nilikhang ang Diyos, gano'n. Ayun ang kadalasan ko naririnig. Lalo na sa mga Christian, di ba? Tama? Lagi Hindi sa bagay, hindi naman kasi natin may iwasan yung ganong pananaw kasi nga, syempre, tulad nga ng sinabi nyo kanina, nagsama yung, kumbaga, sa henerasyon nila, hindi nila tanggap kasi wala namang ganong sinulat ang Diyos, di ba? So, parang naniniwala sila sa gano'n na dapat, kung babae ka o lalaki ka, yun ka lang. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na gano'n ang isipin nila. Pero, syempre, bilang para sa atin, sa generation natin, hindi na natin sila para husgahan kasi gano'n yung nagiging pananaw nila. Pero hindi rin natin para husgahan yung ibang tao kasi kanya-kanya tayo, di ba? Tama? Okay. So, bali... Lahat naman talaga kami, kanya-kanya pananaw. Oo. So, ayun, bali... dadako na tayo sa pang-apat, kundi yung reflection. Ay, hindi, sorry. May isang hahabol pala akong katanungan para sa ating lahat. Kung sakali paano tatanggapin kung ang kapatid nyo o anak nyo ay isang miyembro ng LGBT? Eto, sa akin, bilang, siyempre panganay, bilang tas lalaki ako, may mga times talaga na pumapasok sa isip ko na paano ako magkaroon ako ng kapatid na LGBT. Paano ako maghahanda o paano yung way na gagawin ko para matanggap ko siya bilang LGBT. Ganun. Parang sa paningin ko na lang na ayun kasi yung kasarian niya na na wala naman ako magagawa. Kasi kung di ko man sa sa kapatid ko na, halimbawa magkaroon ako ng kapatid na ganda. Siguro tatanggapin ko na lang kasi wala naman ako magagawa. Kasi kung hindi ko tanggapin, parang magkakaroon pa kami ng pagtatalo. Parang at hirap naman kasi para namang napilitan ka na tatanggapin ko na lang. Hindi. Okay. Hindi, syempre, di ba, wala ka naman din talaga na magagawa kung ayun na yung gusto ng kapatid mo, kung ganun talaga siya.
di ba? Kagaya ng, kung meron kang mga kaibigan, tinanggap mo nga yung mga kaibigan mo LGBT, di ba? Dapat ganun din yung pagtanggap mo sa kapatid mo, ganun, di ba? Parang, lang, tanggapin mo na lang kung ano yung katotohanan na magkakaroon na kung magkakaroon ka man ng ganun na kapatid, kailangan respeto mo na lang, mahalin mo na lang siya, ganun. Huwag mo na lang siya husgahan kasi hindi naman siya ibang tao eh. Nag-iba lang siya ng kasarian pero pamilya mo pa rin siya. Ganun yung para sa akin. Ikaw naman, Kaisler, tingin mo, kunwari, in the near future, what if yung anak mo ay maging, sorry sa term, gay? Anong pananaw mo? Para sa akin naman, parang katulad lang din sa sinabi ni Kuya Rodse na wala naman sa akin problema yon. Siyempre, para sa akin, wala namang problema talaga. Siyempre, maging parte mo din naman yon. Siyempre, wala namang magagawa kundi tanggapin na lang din. Kasi kung saan naman silang masaya, doon ka na rin naman. Hanggang ka ba, Yandel? Agree naman ako sa kanila na hindi, if ever na magkaka-family member ka, anong sa tingin mo? Okay, nice lang kasi normal na siya, normal na sa kumbaga sa generation natin ngayon. Talagang hindi na siya may iwasan. Kaya kung maging ganun man, bading. So kung ako man tatanungin nyo, kung may maging family member ako, actually meron talaga eh. Meron akong titong gay, and also kung if ever na dumating naman sa part na dumating ang anak ko, na maging part ng LGBT, so tatanggapin ko. Syempre, di ba, madami akong kaibigan or friends na halos lahat, maasikaso sila pagtanda. Tapos, di ba, may mag-make up sa'yo. So, ganun lang naman. So, balang ang magiging natin dito, pagtanggap ang susi sa kinabukasan. So, yun na nga, dadako na tayo sa last part, kung hindi yung reflection. So, kung may maipapayo ka sa kapwa na lalaki para mas maintindihan ng LGBT, ano yun? Last question na to ha, before we end this. Ang may papayo ko lang sa kanila, ayun nga, gagaya ng sinasabi namin tatlo, kilalanin mo muna yung isang LGBT member. Kasi hindi naman talaga natin mababago yung mga pananaw nila. May tanong ako. Paano kilalanin? Bakit yung iba ba? Parang may ibang something na ganon? O what do you mean by that? Hindi, kasi diba, meron naman sa atin, karamihan naman sa atin, pinajudge agad sila eh. Hindi pa sila kilala. Diba? Oh. Kumbaga, para sa akin, bilang meron akong mga kaibigan na mas kailangan kilalanin, ayun nga, kilalanin mo sila kung paano ba sila makisama para wag mo muna sila husgahan kung ano ba talaga yung kasarian nila. Kilalanin mo muna yung kung sino ba talaga sila, gano'n. Saka addition lang. Yung narinig ko kasi, sabi nila na may dalawang klase ng bading. Yung isa ay bading at yung isa naman ay bakla at saka isang baklang kanal. What do you mean by that? Sige, paano? Yung bading, yung bakla, siya yung bakla na na ayos makisama, ganyan. Yung kumbaga positive siya. Tapos yung isa naman, yung baklang kanal, ang ibig sabihin nun, kanal lang ugali. Kanal na na makisama, tapos yung kumbaga yung bakla na na mamanyakis, ganyan. Sa bagay. May kanya-kanya kasing personalidad yan eh. Pero, ikaw ko nakita ha, based sa opinion, based sa karanasan ko. So, di ba may sinasabi kang, excuse me po sa mga manonood, bakla. So, may kilala ko talagang kaibigan ko na, di ba, na-aksidente ko. So, hindi ko na para ikwento yung aksidente ko. So, halos sa lahat, nag-aasikaso sa akin, nagpapaligo, lahat ligo.
may ganun, di ba? May talagang may minamahal ka. Meron din naman yung sinasabing baklang kanal kasi pag nasa isip ko, pag may napasok na sa isip ko na pag may sinabing baklang kanal, sila yung mga makakwela eh. Di ba? Yung pag sa inuman, sila yung nasayaw, sila yung nakanta. Yung parang mga jolly ba? Kasi yung parang sa akin sa parang ko dun sa sinabi ni Janjen. Pero meron talagang iilan talaga, pero hindi ko sa nila lahat. Meron ako nakaka-encounter na na member ng LGBTQ na iba rin talagang ugali. So, yun, para sa akin. So, ikaw naman. Ezra, your turn. Para sa akin naman, natutunan ko na parang hindi naman porket iba sila sa iyo, mali na sila. Dapat pa rin natin irespeto yung mga choices nila, yung pagkatao nila. Kumbaga, maging open-minded tayo. Pwede tayong makinig sa mga kwento nila, ganyan. Pwede naman, pwede natin silang subukang intindihin kasi baka pag ginawa natin yun, baka mas magiging inclusive yung ating society. Yung parang baka maging mas maging mas better pa. Diba? Okay na? Meron na ba? So, ang dami nating napag-usapan today. So, mga tumatak natin sa isip natin na halos nag-share tayo ng iba't ibang thoughts regarding sa mga LGBT. So, pero agree kayo sa same-sex marriage? In short na lang ha, kasi patapos na rin tayo din. Agree ba kayo sa same-sex marriage? Para sa akin, agree ako. Kasi, di ba, para sa ko lang to, sa sarili ko lang. Kaya ako agree kasi wala naman siguro hindi naman natin kaya patunayan na hindi tanggap ng Panginoon na may gantong pagkakasal ng same-sex marriage, di ba? Siguro hindi naman hadlang yun eh. Kasi wala namang pagkakaiba kung ikakasal ka ng Meron naman sa ibang bansa na kinakasal ng ganito. Tanggap naman sila ng pamilya nila. Bakit para lang sa akin, mas na-adapt ko sila na tanggapin na lang, na hindi naman tanggapin na lang, na tanggapin totally na 100% na ganun talaga na may dadating tayo sa generation na ganun na may din sa bansa natin na same marriage na kasal na ganun na matatanggap din natin lahat yun na, kasi nakikita naman natin sa social media kung may kinakasal na ganun sa ibang bansa, nakikita naman natin yung mga sarili natin. Halimbawa, hindi naman natin maiwasan magkomento o mag-reflect gamit yung utak natin na, may ganito pala na batas na napatupad na same-sex marriage sa ibang bansa. Kaya ganun, parang agree ako doon sa same-sex marriage. Walang pagbabago doon kasi wala naman tayong magagawa kung merong ganun talaga. Tanggapin na lang natin na kung meron talagang ganun. Sa akin naman, siguro, agree din naman ako. Gaya ng sinabi ni Ratzen, ganyan. Halos nasabi na lahat eh. Wala na ako matatang. sabi ko, di ba, short lang, tapos ang ginawa niya lahat niya, no? Parang ginawa niya lahat eh. Hindi ka naubusan na kayo, no? Sorry lang. Ayun lang masasabi ko. Nasabi mo na. Agree naman ako. Wala naman problema sa akin. Sa akin naman, agree din ako doon kasi tayo nga mga normal pwedeng ikasal ng gano'n. Bakit sila hindi, di ba? Parang sinabi mo hindi ba sila normal? Kasi normal na yung kumbaga lalaki, babae. Okay. So, bali... Kumbaga, yung kadalasan kasi yung iba, hindi normal yung tingin sa gano'n. Kaya kasi kung they love each other naman, wow, they love each other. Diba? Bakit ka magiging hadlang, pumahal na lang ito sa isa? Walang hahadlang, di ba, guys? Oo. So, okay na tayo, guys. So, bago natin i-end tong online podcast natin, so, give one word na mag-describe sa kanila. So, ako, unahan ko na ha. Lovable. Love.
Ayun, sa akin, ano, Kahit Tagalog, no problem ha. ano sila, parang lang sa akin. One word na naman, baka naman ubusin mo na naman ha. Respect. Respect. Respect, okay. Para sa akin naman, funny. Happiness. Happiness. Ano, andyan ka pa? Nawalan ka na ba ng signal? Happiness. Funny. So, Wally, okay guys, so thank you sa atin. Then, maraming salamat sa ating tatlong guests ngayong araw sa pagbabahagi ng kanilang pananaw. Sana ay nakapulot tayo sa ating mga listener or mga viewers na kaalaman at mga malalim na pag-unawa sa ating mga kapwa LGBT members mula mismo sa boses ng kalalakihan. So, sa inyo. So, tandaan, iba-iba man ang opinyon, respeto at pagtanggap pa rin natin ang pinakamahalaga. So, ako nga pala ulit si Mayel Wihasa at tinatapos na ang Bro, ano ang sa tingin mo? Hanggang sa susunod na kwentuhan, paalam! Thank you